May bagong rest back ang mga kabarangay. JB out, Tony B in, bagong import ng Barangay Hinebra, San Miguel. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating License to Shoot podcast. And yes, kami pa rin yung mga kasama. Ako si Miggy C, kasama ko si William Go. Let's get this started. Pero before that, please like, share, and subscribe to our channel. And yun, kung natuwa kayo, kung agree or disagree, let us know in the comment section. Let us start with a healthy conversation. And yun guys, itong ating pag-uusapan ngayon about bagong import ng Hinebra is obviously ito talaga is talagang kailangan pag-usapan, and let's take it as a parang part 3.5 ng ating PBA preview. 'Di ba? And if nakapanood na kayo or gusto niyo ulitin yung aming PBA preview of all of the teams in the PBA, check niyo yung ating channel. So yun, formal na start na natin talaga to. William, Tony Bishop yung bago nyong import sa barangay. Initial reactions muna para sa'yo. Actually, nung una, 'di ba, parang nag-disclose si The Dean na parang balik import tapos letter B din yung last name. So nagbasa ako sa Mm. section, 'di ba? 'Di ba minsan ganun tayo pag may mga Mm. nakikita na post, titingin tayo ng Mm. sa comments. Tapos may mga since niya nakikimarites naman na rin na ako. May mga nabasa ko mga iba baka si Tony Bishop or iba pa nga Balkman eh. Pero parang Mm. nakita ko mukhang si Bishop, kumbaga fit siya kahit papaano kasi alam naman natin yung nagawa niya 'di ba sa Meralco, na parang ano rin siya, kaya niya rin magbuhat at the same time he can fit in a system na deliberate, knowing na coach team 'di ba deliberate lagi yung sistema na ini-implement niya. So parang Mm. for me, I do believe na magandang addition si Tony Bishop, and nakaka-excite din kasi medyo may pagka-KD yung may pagka-KD yung dating 'di ba, na natalo natalo sa Hinebra tapos ngayon nasa Hinebra na. Mm. So, Mm. mukhang maghahanap nga ng panibagong import. So ibig sabihin, kasi alam ko sa PBA if you're babalik import ka pero sa ibang team, kailangan mo muna mag-seek ng clearance kasi yung rights mo nasa kabilang team pa eh. Kaya we'll see kung paano. Excited ako honestly na kahit yun kahit kabarangay 'di ba, na obviously masakit na mawala si JB knowing na malaki yung attachment ng mga, hindi lang naman ako, like kahit yung buong kabarangay 'di ba, malaki yung attachment nila kay JB kasi 'di ba from like from 8-year champion drought tapos biglang taon-taon, 'di ba Mm. 7 years na siya naglalaro, taon-taon may champion lagi. So dun pa lang alam mo ng parang mapapamahal talaga yung Hinebra kay Brownie na after 8 years nila naghintay mula nung dumating si JB, lagi na-spoil na sila ng puro champion. Pero on the Mm. ano na rin, parang obviously hindi naman nakakasawa si Justin Brownlee. Pero ano ba yung tamang term for, hindi naman sa excited, ay curious, ayun, curious ako na ngayon na panibagong import na, ano na kaya yung mangyayari sa Hinebra, like paano magfi-fit in si Bishop, paano or ayun na nga, like wala, hindi ko rin kasi ma-imagine yung isang import-laden conference ng Hinebra nang walang JB. So, yun nga, curious din ako na parang kahit papaano may panibagong import na re-rest back sa Hinebra. Ako actually same tayo nung nakita ko din yung post ni Dadin. Parang nagpapa-blind item siya. Oo, yun Nakita ko din, isa sa mga nakita ko yung Balkman, Bishop, Brown. Pero deep inside ang gusto ko din na import ng Hinebra kahit na hindi ako fan. Ano, Bishop. Kasi parang yun nga, parang KD storyline na natalo, lumipat. And then, si Tony Bishop kasi feeling, nararamdaman ko din na bagay siya sa Hinebra. And at the same time, malakas yung import eh. 'Di ba? Malakas yung player eh. Isipin mo nadala niya natulungan niya yung Meralco para makaabot sa finals nung 2021. So,
hindi din biro yung nagawa niya for Meralco. And kasi alam naman natin Durham yung parating Mm. bumubuhat sa tumutulong sa Meralco to reach the finals. So nung nawala yung Durham, si Bishop yung pumalit, or si Bishop yung isa pang import na nakatulong sa kanila umabot ng finals ulit. So it's, for me, statement yun for Tony Bishop na hindi siya basta-basta dito sa PBA, and he could have a really great PBA career as an import. And now mabibigyan siya ulit ng pangalawang pagkakataon. Ngayon naman sa Hinebra na alam naman natin na napakalakas ng lineup even with those injuries na nangyayari ngayon. Malakas na malakas ng Hinebrang 'to. And with his help, tingin ko nakakatakot muli yung Hinebra. Hmm, yun din, eto rin ano lang, quick shoutout lang na parang Oo. hindi naman shoutout pero parang na-appreciate ko na maraming mga kabarangay na kumbaga kahit as a fan 'di ba na parang despite the attachment kay Brownlee, despite na masakit mawala si Brownlee, parang winelcome Mm. pa rin nila si Tony Bishop kasi nababasa ko yung mga comments na, "Oh, welcome to the team," or like hindi nila sinasabihan na or wala silang negative comments tungkol kay Bishop kasi knowing na yung papalitan niya, statwa na dito sa Philippine Mm. basketball. Hindi, tingin ko naman kaya din naman na walang bash si Tony Bishop kasi Oo. hindi niya sinapawan si Mm. Brownlee, Oo. hindi dahil dumating siya dahil hindi talaga puwede si Brownlee, Walang 'di ba? Hindi choice naman siya kundi maghanap. oo, hindi naman niya pinalitan kahit na puwede si Justin Brownlee. Talagang bawal si Justin Brownlee ngayon kaya siya yung dumating na rest back for Hinebra. And as a PBA fan and Hinebra fan din, siguro you need to i-welcome niyo ng open arms si Tony Bishop, at yun naman yung ginawa, 'di ba, sabi mo. So ayun. Oh, at So saka yun lang. siyempre, I mean, kahit yung mga kabarangays din naman with all honesty, kahit sige like nung nasa Meralco 'di ba, opposing side si Tony Bishop, they respect what he did din naman sa like Mm. sa battles nila toward with Ginebra. And also, yun nga si Tony Bishop na may kumbaga may panibago siyang chance na to run it back sa PBA kasi 'di ba parang akala ko nga nun like low-key kinabahan ako nung series na yun na baka ito na nga yung chance ng Meralco for na Hmm. makapag-champion. I mean, obviously gugustuhin ko naman sila mag-champion dahil maganda yung story nila pero siyempre 'di ba 'pag fan ka ng Mm. like kung ito yung favorite team mo ayaw mong natatalo, eh. So parang dun ko naramdaman yung kaba pero now na nasa ano na siya, nasa Hinebra na siya, it's pretty exciting din naman for us actually, especially na ano, 'di ba, tulad nga yung sinabi ni Coach Yeng na medyo advantage siya for the league. Kasi ano, parang okey may ano na, wala na yung pinaka-kryptonite ng mga ng ano, 11 Ay, other wait. teams. Oh, Wait. So, since na-brought up mo na, iba-brought up ko din naman yung sinabi ni Coach Yeng kanina, pero na-brought up mo. So, itatanong ko na lang sa'yo na, 'di ba, with the statement of Coach Yeng na sinasabi advantage yung pagkawala ni Brownlee. hmm. Tingin mo sa pagdating ni Tony Bishop, how did that affect the statement of Coach Yeng? Na advantage pa rin ba sa liga na wala si Brownlee pero may Tony Bishop sila? Or, nagbago ba or may nangyari o walang nagbago? Medyo 50-50 siya. Kasi siyempre yung others ay kaya kahit papaano medyo nagbago kasi, yung bumalik naman yung balik import, yung pamalit na balik import naman niya, nakapag-finals din. Nakapag-finals sa ano, sa PBA. At the same time, ano pa rin, siyempre ibang team na 'to, so obviously he will play under a new system, he will have to learn a new system. 'Di ba sa PBA hindi naman siya yung sobrang habang conference na may round 1, round 2, kumbaga single round lang lahat ng eliminations, which leads to ano, Mm. he has to adjust quicker sa Hmm. sa laruan dito sa PBA. Kaya kahit papaano medyo siguro ano, parang sa simula sige masasabi natin flat pa yan na parang nag-e-establish muna ng familiarity. Pero habang like 'pag yan tumagal 'di ba, especially kahit kasi gano'n din naman si Brownie, alam ko first game niya sa PBA talo.
And then, hindi ko sure first game or first 2 games. Basta alam ko sure ako yung first game talo. And then, parang konting tiyaga lang ni Coach Tim sa kanya. 'Di ba? Tapos yun, nag-champion agad sila. So, yun yung ano parang nakikita kong building or like, parang yung foundation nila when it comes to a new import. Well, at least si Coach Tim, 'di ba? Sa simula hindi mo pa gaano makikita yung kung gaano ka-effective yung import niya. Siguro mga at the very most first 3 games, 'di ba? Hindi mo pa masyadong mararamdaman yung kung gaano ka-effective yung import. Pero pag tumagal yun dun mag-aano, dun yung best time na balikan kung gaano nagbago yung statement ni Coach Yeng yung advantage for the league na wala si Brownlee. Okay, so hindi pa natin siguro, baka hindi pa natin maramdaman dahil syempre mag-a-adjust pa si Tony Bishop. Pero one thing's for sure, Tony Bishop, balik import na siya. Balik import siya. So, ibig sabihin, alam niya na yung laruan sa PBA. So, yun yung advantage for Hinebra. Pangalawa is, medyo alam niya din kung paano gumalaw yung Hinebra kasi nakalaban niya yun. Yun And then din. pangatlo, 'di ba? Pangatlo is ano to kung yung nabasa kong articles and yung research na yung konti kong na-research si si Tony Bishop, hindi ko matandaan kung saan siya liga naglaro, pero kakatapos lang din ng liga naglaro siya. So medyo condition pa to, 'di ba? So nandun pa yung condition, hindi siya out of shape. So tingin ko ready to play din siya sa for PBA's Commissioner's Cup na parating na next week ata yung unang laro ng Sunday na. Ay, hindi sila unang laro ng Ginebra ata next week ata. 1 week after the opening. So like tingin ko ready na to si Tony Bishop. If ever nga natama ka na, baka mag-adjust pa siya sa first game niya in Ginebra. Pero sa dulot, sa susunod niyang games tingin ko malakas nakapag na siya, nakapag-break in na siya with Ginebra and ready to compete agad. Although yun nga, tama nga yung sige, tama nga yung sinabi mo sa familiar kasi sa kalaban niya na yung Hinebra. Pero may adjustment, nakalimutan ko yung key adjustment na kailangan ni Tony Bishop because yung nakalaban niya na Hinebra iba na sa team na sasama niya kasi nung time na yun wala pa si Malonzo, wala pa si Maya and si Mab. Silang tatlo yung core sila yung masabi nating core na so parang so may mga adjustments na nangyayari although nakapag-practice na siya definitely with Hinebra, so kahit papaano alam niya na yung parang kahit na brief na siya kung paano nangyayari sa Hinebra. Ang ano na lang niya talaga is i-translate yun sa games, in which naniniwala naman ako, I mean all bias aside, naniniwala rin naman ako na makaka-adjust yan, especially 'di ba si Coach Tim, hindi naman yan yung tipong nagpapalit ng import 'di ba, like once lang siya nagpalit ng import, like Yung kay Garcia. yun lang. Well, yung kay Brownie hindi ko technically maka-count as palit import kasi na-injure si Paul Francis. So wala yun sa control niya. Pero yun nga, yung kay Charles Garcia, 'di ba, pinalitan to prepare for the next conference. 'Di ba? So which yun nga yung and yung rin kasi kaya rin ako kumbaga confident na kay Bishop kasi alam mo naman si Coach Tim, 'di ba, lagi parang marunong si Coach Tim, hindi lang basta-basta marunong, sorry, parang ang understatement, parang magaling sa gumamit ng import. Pansin mo kaya 'di ba lagi may resident import lagi si Coach Tim. Kasi kumbaga kaya niyang i-maximize yung mga imports niya. So yun yung for Coach Tim na kaya yung one of the reasons why excited din ako kay Tony Bishop. Ayun. So, yes, actually after we talk about Tony Bishop, let's talk about the fit with with Hinebra and Tony Bishop. Like with the current roster. Like sabi mo nga kanina, si Malonzo, si Amisi, yun siguro yung mga new players ng Hinebra. Tingin mo paano sila mag-fit kay Tony Bishop and even the old players, paano mag-fit si Tony Bishop and Hinebra and yun, vice versa?
Well, si Tony Bishop nakikita ko na napaka-versatile niya, 'di ba? Kaya niya maglaro Mhm. kahit siguro tres, tapos 'di ba nagsisingko pa nga yan eh. Hmm. So pwedeng mag-ano, 'di ba usually, 'di ba alam ko si Japet ngayon off the bench na lang siya eh. So Mhm. so pwedeng si Bishop yung mag 5-4 either doon kasi sila ni Sistan. Mm. And then tapos may ano pa 'di ba, may Mav pa, may sino to si Malonzo and Maya, Si Maya Sebastian. injured eh. So Wala nga pala si Maya. hindi ko siya Nga hindi ko pala, na sa nga hindi pala. kina-count pero Sa inaano ko ngayon, muna like hindi mo pahinga muna muna. Oo. oo. Kasi hindi pa naman Pero 'di ba malaki yung injury niya so parang hindi siya ACL, makakalaro ACL. through this conference. So Alam hindi ko ko, muna siya sa All Filipino na pag-uusapan. siya makakalaro eh. Mm. So, ayun nga si Maya nga, ay si Maya tuloy, si Scottie. Ayun pwede 'di ba parang sa versatility niya. Hindi siya yung parang kasing kayod kalabaw ni Durham, pero may Mhm. may signs din siya ng kayod kalabaw. Mm. So parang tapos kaya niya mag-bulldoze, may tira sa labas. 'Di ba may tira sa labas yun si Bishop? Ang ano ko, kaya ko gustong fit din talaga 'to si Bishop sa Hinebra way before nung ano pa, nung tsumitsismis pa si Dadin, is may tira kasi 'to sa ano, eh, like kung dun sa mga nakita ko sa comment section, yung merong siguro kahit papaano madidikit mo dun sa feathery touch from the outside ni Justin Brownlee. Tony Bishop na yung susunod na naiisip ko. Kaya gusto ko si Tony Bishop yung maging import ng Hinebra. Like nung last week. So Oo. yun yung feeling ko pinakamalaking pinakamalaking factor bakit tingin ko magfi-fit yung yung Tony Bishop with, Hinebra. Like sabihin mo si Sistan, si Japet, 'di ba? Medyo kailangan nasa loob. So si Ayun Tony sa Bishop labas. yung magpo-provide sa labas and tingin ko magwo-work well naman yun, yung mga big mans nila with Tony Bishop. Although, in terms of fit, siguro pwede natin parang hindi naman totally the same, pero kahit papaano medyo malapit Mhm. Brownlee. Um, Pwede Medyo natin malapit. pero ang difference lang na hindi pa ang gusto ko makita, Hmm. I'd be happy to see it, is if kaya niyang pagalingin yung teammates niya the way Justin Brownlee does. Mm. Yun yung ano, 'di ba 'pag alam mo yun 'pag nandiyan si Brownlee kahit sa gilas 'di ba 'pag nandiyan si Brownlee lahat gumagaling, eh. Kahit magaling naman na lahat pero naaangat pa ni Brownlee yung Mm. angat na sa kanila. So yun yung gusto kong yun yung gusto kong makita na gawin ni Tony Bishop. Although nagawa niya rin yan sa Meralco, napagaling niya rin napagaling niya rin Mhm. kaya nga nakapag-finals, eh. Oo. So so yun, yeah, good times ahead definitely. At least interim import. I also admire the professionalism of Tony Bishop, ah. Kasi Puerto Rico ata yun, basta mag-i-import siya sa parang sa South American country. So, pero nung inofferan siya na mag-Hinebra kahit alam niya na dito interim import lang siya while waiting for the final verdict kay Justin Brownlee. In which until now, as of this recording time, wala pa rin. Mm. Mm. Pero 'di ba, tinanggap niya yung role na sige kahit interim lang muna. Dito dito muna ako. Kahit interim na. So, ayun, excited nga talaga ako sa kay kay Tony Bishop. Hmm. Siguro ano lang, to add lang, yung isa sa mga hindi ko pa nakikita and gusto kong makita kay Tony Bishop for Hinebra is kahit papaano yung pagiging Mamba mentality ni Brownlee, yung may takeover mode na biglang alam mo yun, yung biglang buzzer beater for the for the win or yung mga katulad ng ginawa niya din sa China nung parang hindi ko pa nakikita yun Huwag naman kay Tony may Bishop. compare yun sa China. Oo Ibang nga, hindi level. pero ibang level 'yun, pero sinasabi ko lang yung dominance, alam mo 'yun, yung parang 'pag Oo. wala na mapuntahan yung yung team, biglang, "Oh, ikaw na bahala, gumawa ka ng magic diyan," yung Get gano'n. ko naman, inaasar lang kita na Oo.
Hindi, okay lang yan. Sige, ano lang naman, yun lang naman, gusto ko Oo, lang na makita yun, yun. yun naman eh. Kasi gusto ko nga din yung fit ni ano eh. Gusto ko din tong si Tony Bishop na play as a player and then fit with Ginebra. Tingin ko magiging okay naman sila. So excited ako for Ginebra. And yeah, our last siguro portion of this episode is medyo same dun sa pinag-usapan natin about kay Coach Yeng na parang magbabago ba with Tony Bishop tong Ginebra. Ngayon, ibahin natin yung tanong. Tingin mo ba ano, kasi nga nung mga previous PBA preview natin, sinasabi natin na puwedeng ako personally sinasabi ko puwedeng Magnolia, puwedeng Meralco yung mag-champion. This time with Tony Bishop, tingin mo mas malaki chance na hindi na mangyari yun? Na baka hindi bagong team yung magiging Commissioner's Cup champion at the defending champions can defend the crown? I actually believe na kaya nila mag-champion ngayon, ha. Hindi, gaano kalaki yung chance? Sige, yung Ah, gaano kalaki yung chance? Parang gano'n. siguro babalik ako sa ano, yung sa take ay hindi joke lang ano, TNT nga pala medyo ano nga, medyo parang ano ang TNT ngayon. Kasi sasabihin ko sana na yung top 3 teams ang maglalaban sa Mm, championship yung SMB, Hinebra, tsaka TNT pero may may ano na may mga nangyayaring parang unfortunate events sa TNT camp. So parang mm, medyo babawas siya sa championship hopes nila. So, yun yung magiging ano ko, for me ang possible champions yun are the 3 SMC teams. Diba kasi mm, yung SMB is SMB, Hinebra they have a championship caliber import, 'di ba? Na parang yung kinapos lang nung first run niya. Pero now it seems like Tony Bishop has a better chance of winning a championship in the PBA now. And then Magnolia, alam na natin yung ano nila, PBA on tour nila. I mean, okay, sige, pre-season siya, hindi naman gano'n kataas yung stakes. Pero malakas ang ginawa ng Magnolia. I mean, you can't underestimate 11-0 run. And mm. tapos, yeah, I do believe yun, silang tatlo yung ano, yung top 3 teams heading to this season. Although I would be happy if another team steps up na and competes with the 3 of them, 'di ba? Ako ano lang, yun nga, balik muna tayo sa tanong ko sa'yo, di mo sinagot, eh. Ilang percent? Ilang percent? Ang hirap kasi pume-play safe na nga ako, no on the spot mo pa. Oo nga, eh. Di kasi play safe yung sabi mo may pag-asang mag-champion 'tong Ginebra. Oo, alam naman natin yun with Tony Bishop, malamang magcha-champion yun. Pero ilang percent? Tingin mo magbabago ba? O magbabago na lang yung percentage kung dati tingin natin magcha-champion kaya pa rin naman mag-champion nung Ginebra without knowing the import nung PBA preview. This time around alam na natin yung, import ng Ginebra yung papalit kay Brownlee for this conference. Tingin mo nagbago yung chance nila knowing na si Tony Bishop yung ano, tumaas yung percentage? Oh, tumaas. Kasi Ayun. kilala natin yung import, eh. So, sige, I'd make it ano, since maaga pa naman and may mga competition, I'd give it a 65 to 70% chance. Okey, okey na yun. So that's high. Ako kasi ano, eh, hindi ko alam kung ano yung tamang sagot dun. Ang masasagot ko lang, definitely tumaas kasi nga Tony Bishop yung nakuha nilang import. Subok na sa PBA. Naging history na nga siya going to the finals sa ating, liga. So I'm not sure if this is a hot take or not, pero with better team ba ang Ginebra? Di ko alam. Basta with a known team or with a championship, ano ba yun? With a team na may championship pedigree. Yung Tony Bishop, tingin ko mas gaganda pa yung ano niya, yung mas malaki yung matutulong niya for Ginebra and ganun din for Tony Bishop. So yun, I think that would be the end of our episode about yung pinakabagong kabarangay na si Tony Bishop. Time out lang, time out lang. Baka sige, sige, baka Bago natin i-wrap up, may na-realize lang ako nun na parang sige, sige, yung sige, go ano, lang, go lang. Ginebra Akala ko pumipito ka ng technical kanina, hindi, eh. hindi, hindi, time out, time out.
Time out kumukuha lang kang pala. grabe parang yung sa ano kaya isa rin sa dahilan kung bakit naniniwala ako na magcha-champion or like mataas ang chances ng Hinebra. Siyempre, Hinebra fan ka eh. Hindi, 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 hindi. Hindi kasi pansin mo, Oo, oo. tuwing kumukuha sila ng player na galing Meralco, nagcha-champion sila. Yung kinuha nila si Jared Dillinger, nag-champion sila noon. 2019, Governance Ah, Cup. sige, sige. Tinalo pa nila Meralco noon. Tapos nung Ah, 2021, kinuha nila si Nards Pinto. mm, Nung conference din na yun, mid-conference yun. No, mhm. nag-champion sila. Tapos ngayon, although hindi naman mid-conference, pero import conference pa rin. Kukunin nila si Tony Bishop. No, ah, yan ang Mm. cycle na ano. Ano ba? Sana tong sinasabi ko hindi batiin yung ano. Baka mamaya mabati pero Hindi, tingin ko hindi siya mababate. Ang gandang, good trivia. Ikaw muna ang ayun, nag-trivia ngayong trivia ka araw na pala, to. trivia. Ayun, Ayan. trivia. Ikaw muna ang nag-trivia ngayon. So, happy na nag-trivia ka din. Oo. 'Di ba? Ang gandang trivia 'yon. Pero ano, hindi ko pa hindi mo tingin ko hindi mo nabate. Pero to take on another point of view. Mm. Yung mga sinabi mong trivia is local. So, ito yung kinuha nila sa Meralco, Import. import. So, baka di natin alam, pero ako inaantay ko na lang ano, gusto ko lang makita din yung Hinebra this season with Tony Bishop and maging successful sila. Like to compete and hindi ko muna i-predict kung aabot ng finals or what not, pero gusto ko makitang maging successful sila with Tony Bishop. So yun. Ayun, ayun. Sige. So, So yun, ayun na. Wrap yes, up mo na. Ikaw na mag-wrap up para dahil hindi na ako ma-technical. dahil nakapag-trivia na ako and yun, bumalik ang trivia namin. So Ayun. this marks the end of our quick episode lang. We just wanted to let you know or we just wanted to express our side tungkol kay Mhm. tungkol kay Tony Bishop's acquisition being the latest kabarangay. And we encourage and we hope you guys like, share, and subscribe. And feel free to discuss your take on Tony Bishop's acquisition, and how do you think will he fit in the team and square off against the other imports na makakalaban nila this conference. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, have fun.